Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong updates at panibagong vlog na naman ang gagawin natin. At heto na nga, no, pag-usapan natin itong mga OFWs ngayon ay nagrereklamo, no? Dahil doon sa kanilang pagboto, no? Nagsalita na sila kasi po yung binoto nila ay hindi raw akma doon sa actual na binoto nila. Okay? So, parang nagagalit itong mga OFWs natin, no? Na parang, ano ba ito? Comelec, dinadaya ba kami dito? Parang ganon yung mga sinasabi. At ipapakita ko mismo sa inyo itong video, na mga ilan sa ating mga OFWs ay hindi po sila satisfied sa online voting na yan. Okay? Mamaya ipapakita natin yan. At itong pangalawang video na ipapakita natin, isang OFW rin na siya mismo, may ebidensya siya, no? Ipinakita niya sa kanyang cellphone na yung hindi binoto ang mga lumalabas raw. So magre-react po tayo dito kasi po ito po ay nakakatakot itong online voting na ito kasi alam naman natin na itong mga OFWs na ito marami-rami rin sila, di ba? And numbers pa rin ito, no? So kung hindi sila mananalo yung mga kalaban, kung hindi mananalo dito sa Pilipinas, baka may chance sila manalo kung dadayain yung mga OFWs natin. 'Di ba? Halatang halata naman na most, no, sa mga OFWs natin ay nakasuporta pa naman kay former President Duterte. Tapos dadayain lang. 'Di ba? Mamaya ipapakita ko 'yan yung hindi binoto ang lumabas. Isang OFW nag-share ng kanyang hinanaing rin, okay? At heto, at dahil dito sa mga reklamo ng mga OFWs dito sa online voting na ito, ang COMELEC po, itong si George Garcia, inexplain niya. Mamaya, pakinggan natin yung explanation ni George Garcia dito. Itong COMELEC, i-explain niya na ano ba talaga ito, no? Bakit lumabas yung mga pangalan na hindi binoto? Mamaya pakinggan natin si George Garcia, no? Itong sa COMELEC. Let us see if maniniwala ba tayo sa kanyang explanation kasi kung matatandaan natin, no, itong si George Garcia ay dati itong lawyer ni Bongbong Marcos. Paano yan ngayon? Dating lawyer ni Bongbong Marcos. Ay nako, pero sige lang. Mamaya explain yan ni COMELEC George Garcia. So pakinggan natin. Itong picture na ito yung effect, no? Duterte effect. Yung lahat ng mga PDP na itinaas ni Tatay Digong ay lahat, no? Nag-improve ang kanilang rank. Okay? Nag-improve dahil sa Duterte effect. Mamaya i-explain natin 'yan, okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa video na ito. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba lahat? And sa mga bago pa lang dito sa Don Mar TV, mag-subscribe na po kayo dahil kung mag-subscribe kayo dito sa Don Mar TV, lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, ang inyong mga cellphone ay ma-notify kung meron tayong bagong uploads, meron tayong breaking news, o kung nagla-live ang ating channel.
Okay? So, mahalaga po na nakasubscribe tayong lahat. Okay? Subscribe, sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay? Unahin muna natin itong mga hinanaing ng mga OFWs, no? Sa resulta po ng kang online voting, no? Na most of them ang nagsasabi na hindi raw akma itong mga ibinoto nila. Sige, tingnan natin. Magre-react tayo dito. Wait muna, i-off ko muna ito. Ayan, and ayan. Hi guys, good morning. Nag-start lahat yung online votings ng OFWs. Nakakapanghina at nakakagalit. Ano ha? Hindi lang siya. Isa lang ito sa mga nagrereklamo, itong babaeng OFWs na nakakagalit, nakapanghinayang na ganito po ang mga nangyayari. Kasi alam naman natin na ang boto po natin ay sacred yan. Okay? Nakasalalay po ang ating kapalaran ng ating bansa. Pero kung ganito man lang ang mangyayari, na kung dadayain tayo, wala na talaga, no? Hindi na po ito nakasaad sa plano ng Panginoon, 'di ba? Plano na ito ng mga buhaya. 'Di ba? So, kung ito kasi I know for sure magrereklamo ito at imbestigahan ito, no? So tingnan lang natin, hindi muna natin husgahan 'yan. Okay? Patuloy. Kasi hindi akma yung result ng balota namin sa binoto namin, which is may mga resibo lahat. Yung binoto namin, tapos yung nakalagay sa result of my ballot of your ballot. Now, so meron kasi silang pinipili doon. Ito yung iboboto ko, di ba? For example, lahat ng binoto mo ay PDP laban. Okay? Tapos merong lalabas doon na parang result, no? Mamaya ipapakita ko 'yan. Nagtataka sila bakit iba yung mga pangalang lumabas. Yung mga hindi nila binoto, yun yung mga lumalabas. Especially yung mga pangalan ng mga alyansa ng Bagoong Pilipinas. Ay nako. Hindi naman hindi dapat ganyan, no? Siguro mamaya i-explain yan ni Comelec George Garcia. Sige. Out of 12 na binoto ko, yung pumasok lang is 3 or 4. Imagine that one. Siyempre, ikaw, vote straight ka sa PDP, no? PDP laban. Vote straight ka. Yun yung in-input mo na ito yung iboboto ko. Tapos, 3 lang yung lumabas. Hindi ba yun nakakagalit, ha? Siyempre, ikaw magagalit ka. Diba? What's the point na meron tayong eleksyon kung dadayain lang man tayo? Diba? Walang point. Yan na nga ang dating mga diba? Ito na yung sinasabi ko na reklamo nila ni Attorney Vic at nila nila Jimmy Bondok, 'di ba? Na protesta sila diyan sa online voting na ito kasi something's fishy na talaga. Hoy, Comelec George Garcia, ipaliwanag mo ito. Ano ba ang nangyayari dito? Gusto naming malaman at maunawaan itong mga pangyayaring ito. Hindi mo na kami manghuhusga diyan, Tapos yung the rest, hindi ko binoto. Kasi I vote PDP laban Vote straight. Isa ito Itong OFW na ito, nag-vote siya ng straight sa PDP laban. Klarong-klaro yan, Tapos plus 2 na 2 na yung sinabi ni Kong Pulong Duterte. Now, Comelec, paki-aksyonan to.
OFWs, ha? Mga taga-COMELEC, nagsalita na po ang mga OFWs, paki-aksyon na naman ito. Sabi dito, sana maaksyonan agad ito. Di naman magrireklamo ang mga OFW kung di nila nakita eh. Nakita nila doon. Paano yan ngayon? Nabubuking ba? Ay nako. Kasi kung totoo ito, ganyan na ba ka dumi ang ating politika dito sa Pilipinas? Grabe naman. Kasi hindi talaga okay. Ang daming galit na OFW ngayon. Dahil sa resulta or sa niluluto nyo or wow, magic sarap. Wow, magic sarap. Sabi niya, maraming mga OFWs ngayon na galit dito sa nangyari. Paano yan ngayon, George Garcia? Ipaliwanag mo ito sa OFW kasi kung hindi, parang kung totoo man itong mga sinasabi ng mga OFWs natin, nanganganib po ang 2025 election. Ay nako, pati yan, hawak na nila. Grabe. Dinadaya na nga tayo sa mga kabalastugan, sa pera ng taong bayan. Pati itong eleksyon, dinadaya tayo. Ganyan na ba ang kultura ng mga Pinoy? Lagi na lang tayong nadadaya. Merong nandadaya at meron ring nadaya. Ano ba yan? Ay nako. Kaya ang Pilipinas ay walang asenso dahil sa mga ganitong mga pangyayari. Meron tayong mga matitino na mga tumatakbo, hindi manalo-nalo. Kasi dadayain rin ng mga buwaya. Ay nako. Ano to, Hello Garci? Grabe. As in, aksyonan nyo yan, COMELEC. Kasi galit na galit yung ibang OFWs na bumoto. 54,000 pa lang daw yung naka-enroll dun eh. Tapos yung iba nawawala ng gana. It's because, yan, may nakaluto na agad eh. Diba? Sayang yung... Yung iba raw, wala nang ganang bumoto yung ibang OFWs. Kasi lahat nagrereklamo. Bakit naman ang COMELEC, no? Bago nangyari itong ganyan, sana in-explain nila. Na ito yung lalabas, ganyan. Ngayon lang sila nagpapaliwanag na nangyari na eh. Kasi mamaya, ayon kay COMELEC George Garcia, normal raw yun na lumabas yung mga pangalan na hindi mo binoto. Meron siyang explanation mamaya, pero ang tanong ko dyan, bakit ngayon nyo lang in-explain yan? Di ba? Boto. Kaya lahat ng OFWs, bumoto kayo, screenshot nyo, screen record nyo, para may... So, yan ang yan ang payo ng isang OFW. Once bumoto na kayo, i-screen record nyo sa mga cellphone ninyo. Okay? Para may ebidensya kayo. I-screenshot nyo ba? Ganon. Lahat. Para may ebidensya. Which is tama rin naman si ate, no? Screen record nyo. Baka sabihin nila, tayo pa yung nandaya, di ba? Ganyan naman sila eh. Tayo yung matino, magiging tayo yung nandadaya. So, para to be sure, para sigurado tayong lahat, i-screenshot nyo, i-screen record nyo. Yan ang gagawin nyo para wala silang lusot dito. Laban tayo. Kahit ireklamo man natin yan, yung pinuno ng COMELEC, kaalyado ni Bangag. Which is, ang pinatutungkulan niya, itong si COMELEC George Garcia. Kasi itong taong ito, ay dati itong attorney ni Bongbong Marcos. Patay tayo dyan. Pero syempre, hindi na tayo nang husga na talagang may daya na nangyari kasi i-investigate pa naman ito.
And let's us also give a chance ni Comelec George Garcia na makapag-explain patungkol dito. Okay? O, mamaya. May karapatan tayong magreklamo kasi botante tayo eh. Correct. Tanginang berno to. Ay, pakiaksyonan lahat. Comelec. Huwag paabutin sa... Basta, ang hirap magsalita. Ay, bye. Di ba? Pati si ate, nahihirapan ng magsalita dahil sa galit niya, di ba? Ay, nako. Siyempre, ramdam ko ang galit nila kasi po, alam naman natin, itong mga OFWs, nasasaktan sila sa nangyari po kay former President Duterte. Yun ang pinakauna, ha? Itong mga OFWs. Pangalawa, boboto sila dahil ito lang yung tanging paraan na makabawi tayo kay Tatay Digong, makabawi tayo sa bansang Pilipinas, na kapag na yung mga leader natin ay for example, si VP Sara naman ang gusto nating maging leader, kung ma-achieve natin yun, syempre matutuwa tayo at kampante tayo na malinis ang daloy ng administrasyon o gobyerno natin sa Pilipinas. Yun naman talaga ang pangarap nating lahat especially ang mga OFWs. So ramdam ko bakit sila nagagalit. Magagalit talaga sila dahil every vote, isinapuso yan nila. Okay? So heto, ipapakita ko sa inyo isa ring OFW na may ebidensya, na yung hindi binoto ang mga lumalabas na mga pangalan. Ay, nako. Ito, panoorin natin ito. Pasok. Guys, sa mga nagtatanong doon sa resulta ng votes ko, yan po siya, di ba? Clear naman po na 10 senators po yung binutuhan ko, PDP plus si Honasan at si Gonzales and Duterte Youth Party List. Pero nang chinek... So, klaro yun ipinakita niya yung mga binoto niya. Okay? PDP. Tapos, dito sa ilalim, your ballot ID plus the code, blah, 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 where are you located, ganyan. Tapos may box doon na mag-a-appear. Sabi dyan, this is your ballot content. Ito na. This is your ballot content. Dito mo na makikita ang mga pangalan na lumalabas na resulta. Yung mga hindi mo binoto, dyan na lalabas. Tingnan nyo. Tingnan nyo si ate ko po sa QR code. Ito po yung lumabas. Merong si Brosas. Hindi niya binoto si Brosas pero lumabas si Brosas. Ay! Paano na yan? Ano pa? Sino pang lumabas? Si Bato. At least si Bato lumabas. Marami, si Cayetano, si Lito. Cayetano. Yung babaeng Cayetano. Alyansa ng Bagoong Pilipinas. Ay, naku. Ano pa? Sino pa? Lapid. Ito yung sinasabi ng, yung kanina ba? Yung nagsalita kanina, na 12 yung kanyang binoto, 3 lang yung lumabas na tama. Yan sa kanya, sa kanyang ipinakita, isa pa yung lumabas, si Bato de la Rosa. Para sigurong may konting ipalabas na ay manalo si Bato. Kasi si Bato naman at si Bongo, mataas naman talaga yung rating ni Bato at ni Bongo, di ba? Play. Yung mga hindi ko naboto ba, nagtataka ako, nagugulan ako, bakit ganyan? Ay, nako. Ate, nagtataka ka, bakit yung mga hindi mo binoto, bakit
lumabas dyan sa ballot content, di ba? Ay, kawawa ang bansang Pilipinas dito. Andyan din si Rebella, si Binay. Rebilla, Binay, lahat yan. Alyansa ng bagoong lahat. Patay tayo dyan. Oy, Comelec, paki-check. Ang dami nilang ang daming nakalagay dyan, kaya di namin naintindihan. Pero at least, Kasi yan parang duda ko dyan mga codes yan Diba? Pero mamaya, may explanation si Comelec George Garcia dyan. may proof kami. Yan, kaya nga, talaga kayo payo yan sa mga OFWs. I-screenshot nyo. Anong tawag dyan? I-screen record nyo Na yan yung nangyayari. At ako po ay nananawagan rin sa mga IT expert dyan, paki-explain kung tama lang ba itong mga nangyayari na binoto nila yung kanilang kandidato pero iba yung lumabas dito sa sa ilalim, this is your ballot content. Normal lang ba ito? Kasi mga IT experts lang talaga ang patunay dito kung normal ba ito, tama ba ito, 'di ba? Diba? Nandyan din si Rebella May. Patay. Nakapasok si Willie Hindi niya binoto si Willie Revillame pero nakapasok pa dyan Klaro naman yung mga boto ko, 10 senators ng PDP. Siya, klaro ang boto ko, 10 senators ng PDP. PDP rin ito pero lumabas si Willie Revillame. Ay! Patay tayo dyan. Plus Honasan at Gonzales. Na. Pero, so far di ko nakita si Gonzales dyan sa QR code na yan. Okay? So, pangalawang OFW to na yan klaro yung binoto niya Jimmy Bundok, De La Rosa, Bongo kasi yan naman talaga ang nandyan sa PDP lineup na yan. Pero pag sa resulta na ayan, lumabas na si Willie Revillame namimigay ng jacket. Ito. At dahil dyan sa nangyaring yan, ito yung Comelec nag-explain. Sige, bigyan din natin ng pagkakataon na mai-explain ito ng Comelec. George Garcia, pasok. Doon po, ibig sabihin, pwede nilang makita pa rin yung mismong encrypted votes nila. Pwede pa rin makita Anong ibig sabihin dyan sa mga encrypted votes? Kasi yung mga binoto nila hindi lumabas. Yung mga nakita, yun yung mga alyansa. Paki-explain dyan. kahit 2 linggo na nakalilipas, pwede pa rin nilang makita pero hindi po nila makikita yung mismong pangalan ng mga binoto nila. Kasi nga po wow. Hindi. Iba talaga yung programmer nyo dyan Hindi, lang ako nagre-react lang ako. Ganyan na ba yung mga programmer natin? Yung mga binoto natin, hindi lumalabas. Pero yung mga yung mga binoto natin, hindi lumalabas. Pero yung mga hindi natin binoto, yun yung mga lumalabas. Tapos, mga alyansa pa. Sige. Explain pa more, George Garcia. encrypt na. Once na nakas yung boto, encrypted na. Pero kahit kopyahin nila yung mismo Anong ibig mong sabihin? Encrypted na? Na nadaya na? Klaruhin mo Dalawa lang kasi yan. Encrypted na yun na talaga ang binoto mo? Or encrypted na nadaya ka na? Ano ba talaga? Klaruhin mo yung sinabi mo kasi dalawa yan kopyahin nila yung mismo encrypted na salita o ayan meron na ngang mga anomalya sa online voting. How much more kung itong mga binoto na ito
papasok ito sa isang sa isang counting lahat. Yan ang nakakatakot na doon. Doon ang nakakatakot. Na doon na naman syempre yung mga IT expert dito. Kaya nga sabi ko, ito talagang online na ito. Sus, grabe. Huwag mong sabihin kasi pati nga imagine pati nga kung mapapansin ninyo, bangko nga na pera pera yan bangko, pera. Nadadaya nga. How much more itong election, hindi ito pera, di ba? Nadadaya rin ito. Hindi, I'm just giving the anong tawag diyan? I'm giving the possibilities, na madadaya nga yung pera natin sa bangko. Ito pang ang eleksyon na ito, di ba? Script na tinatawag, ikumpara nila sa bawat araw na lilipas, pare-parehas po yun. Kasi ibig sabihin, yung boto niya na andon, na preserve. Masarap kasi pakinggan yung explanation mo, Attorney Garcia. Ang tanong dyan, lahat ba yan na mga ini-explain mo, totoo ba yan? Di ba yan di ba? Sino ang ito lang ang sa akin, sino ang magve-verify na lahat ng mga sinasabi mo dyan ay totoo? Di ba? Kasi yung explanation mo, iba sa mga nakikita natin doon sa mga OFWs sa kanilang hinanaing nila doon sa encrypted na yan. Hindi po nagagalaw. So, yung po ay protection talaga natin upang hindi naman po magamit sa pagpapabenta nga ng boto. Pero naandyan yon, at kung gusto nila mag-verify later kapag po tayo natapos sa pagpaboto sa Mayo 12, piprint po yan ng mismo mga... Pero yung iba na yung result. Yung print, iba rin yung result. Kasi sabi niya, sa ngayon, iba yung nakikita raw nila. Pero pagkatapos na raw ng lahat ay bumoto, ipakita na raw yung tunay. Ngayon, ang tanong, maniniwala ba kami dyan na yung tunay na ipinakita mo, yun talaga ang pumupunta sa tunay na counting? Ay, kayo naman, para naman tayong nagbubulahan dito. Ay, di ba? Well, kung itong mga... wait muna kayo, may lamok guys. Kung itong mga sinasabi ni Comelec George Garcia ay totoo at honest siya sa... alam niya na ganito po talaga, normal ito. Well, that is very good, kung itong sinabi niya ay totoo. What if, What if hindi? Kasi dalawa lang yan eh. Kaya nga, sabi ko sa inyo, paano kami maniniwala dyan sa mga sinasabi mo? Anong proof mo? Anong ebidensya? Dapat sana in-explain nyo yan. Pag boto nyo dito, ganito ang mangyari, ganyan. Wala eh. Tayo eh. Bulag tayo lahat dito sa process ng sa computer eh. Bulag tayo. Post at makikita po nila yung po mismo na mga balota na binoto po nila kung sila po yun. Diba? Online naman kasi, di ba? What if, for example, Donmar, ito yung binoto ni Donmar, pag-click mo, ayan, mga PDP yung binoto. Iba yung, nang nakita natin online na ito yung binoto natin, iba yung resulta doon sa final. Paano if ganyan? Ano pa rin kami? Kaya nga, sabi ko, ako sa totoo lang, ayokong pangunahan sila pero ako po ay natatakot dito sa sistema na ito, sa totoo lang. Yung po yung sinasabi natin. Yung nakita po niya, yung po yung ballot face. Pag yung mga nakitang pangalan raw na hindi binoto mo, yun ang mga nakikita. Anong reason dyan? Hindi ka kasi bigla kang papakitaan muna ng ballot face. Ito yung 12 na pinili mo. Actually, merong isang taga-media. Dapat kasi bawal pero sige na lang. Hindi na natin para papay. Di ba? May bawal pero sige na lang. Galing.
Galing, no? Parang, para bang isinisikreto pa na hindi dapat sabihin, pero sige na nga, sabihin ko na nga. Ay! 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 Nakakatakot itong ginawa nyo. Merong isa kasi nagpadala ng botante sa kanya, pinakita yung ballot face. Ito, yung 12 pinili niya. At ito yung party list na pinili niya. Later on, papakita ko sa inyo para makita nyo. Sila naman, sa kanila naman galing. And therefore, ibig sabihin, pinicture ng botante yung kanyang balota bago niya i-cast. So, pag pinindot mo na kasi yung cast, mawawala na yon. Bigla na lang papalit doon ay yung... Ako, sa totoo lang, nakakatakot pa rin eh. Di ba? What if? Kasi alam ng kalaban na malakas itong si Senator Bongo. Pero, Bongo yung pangalan ha, Bongo. Pero pag click mo ng Bongo, pupunta yun kay, let us say, pupunta yun kay, sino ba? Si Pacquiao, di ba? Yeah. Hindi ba? Hindi ba nyo yung values, di ba? Pag bumoto ka ni Bongo, pag Bongo, pero pupunta yan kay Pacquiao, di ba? Talo tayo dyan. Hindi, ano lang ito. Possibilities lang itong mga sinasabi ko kasi kaya yan ng mga IT expert ka eh. Sa QR code, na-verify mo ngayon, pag pinundit mo yung QR code, yung sa QR code, lalabas ngayon yung mismong ballot ID at saka yung encrypted na script. So makikita po natin yon. Doon kasi sa script, minsan may nakalagay na pangalan ng isang kandidato, minsan ganyan, pero hindi po nangangulugan na yun ang binoto nila. Pero yung sinabi mo explanation, how sure are you na ganun talaga? Ha? Normal lang yung iba yung pangalang lumabas. Kaya nga sabi ko, ang nakakaalam lang dito yung IT expert. Patay tayo dito. Dapat ipakita itong result ng mga OFWs. Curious ako, ano ang resulta? Kasi ako, I'm very confident na makapasok lahat ng mga PDP. Kasi kitang-kita naman natin, halos lahat ng mga OFWs sa buong mundo, no? Duterte lahat eh. Di ba? So ako, very confident ako dyan. Kaya excited akong makita ang resulta ng eleksyon ng mga OFWs. Kasi, kung mananalo ang PDP dito sa eleksyon na ito, sa online voting, dyan ako muna, ito yung makapagsabi tayo na tama yung mga sinasabi mo, Garcia, na walang daya sa ginagawa ng proseso na ito. Hanggat hindi tayo makakita ng resulta kapag lahat ng alyansa makapasok dito sa votation na ito ng online, alam na. Talaga pong ganun lang yon kasi yun po yung purpose ng encryption. Di po ba? So hindi po yun nangangulugan na yun po yung binoto nila. Kaya nga, yung encryption na yung sinasabi mo, ano ba? In-encrypt para dayain o in-encrypt na yun talaga yung totoo? Dalawa lang yan. Pero nando sa encrypted script, yung lahat po ng binoto nila. Later po, kapag ka na-translate na yon into human readable, makikita nila na yun pala talaga eksakto mga binoto. So yan po ay paraan to protect, security po yon, to protect yung mismo mga boto po. Actually, sa totoo lang, yung mga IT expert, pwede nilang pwede nilang kontrolin yan na pag boto mo dito kay Bongo, ito yung lalabas, no, na frontage na si Bongo talaga yung binoto. Pero yung tunay na counting, pumunta doon kay Pacquiao. Pwedeng ganun. Kaya yan ng mga IT eh. Patay tayo dyan. Yeah? Kaya I'm just hoping, Comelec Garcia, na kasi meron akong mga naririnig I hope this is not true. Okay? I hope it's not true na ito raw administrasyong ito nang ha-hire ng mga magagaling na mga IT expert para lang madaya itong eleksyon. I don't know kung ito lang pakulo, paninira lang ba ito ng administrasyon, and I hope it's not true. Okay? Kasi kung
dayaan na naman, good luck sa ating lahat. Good luck. Parang hesitant daw sila mag-enroll kasi delikado yung online voting. Ano po yung assurance ng OMS sa mga? Meron po kasi na may iba nagkakalat sa abroad. Na unfortunately, whether wag daw pagtiwalaan ng internet vote. Hindi naman kasi kapanipaniwala internet voting talaga eh. Natatakot ang OFWs dyan eh. Natatakot sila dyan. Kasi po, alam naman natin, eto ipapakita ko sa inyo. Ganito po ang Duterte effect. Yan, tingnan nyo Duterte effect. Tingnan nyo ang mga members ng PDP laban. Tingnan nyo si Bongo. Dahil kay Duterte, ito na po yung result. Dating 58.1% itong si Bongo. Ngayon, tingnan nyo, 61.9%. At dahil yan kay Tatay Digong. Si Philip Salvador na dating 20.7%, ngayon ay 30.9% ang pag-improve ng kanyang ranking. At dahil yan kay former President Duterte. Si Jimmy Bondoc na dating 11.8%, nagiging 15.8% na sa ranking. At dahil yan kay Pangulong Duterte. Itong si Attorney Vic Rodriguez na dating 8.7% ay ngayon ay 15.2% ang kanyang ranking. At dahil yan kay Tatay Digong. Si Lambino na dating 7.0% ay naging 11.8%. At dahil yan kay Tatay Digong. Si Senator Bato de la Rosa na dating 44.3% ay naging 48.7% sa ranking. Naging rank 2 to 3 dahil yan kay Tatay Digong. Si Marcoleta 16.1%, nagiging 28.3%, nakapasok na sa ranking at dahil yan kay Tatay Digong. Si Hinlo JV na dating 6.4% ay naging 15.5%. Hindi man nakapasok pero at least tumaas. Okay? Ang kanyang ranking. At tuloy-tuloy na yan. Okay? Ito, Pastor Apollo Kibuloy na dating 6.8% nagiging 11.4% sa ranking. At yan po ay dahil kay Tatay Digong. Si Mata Richard 2.6% nagiging 8.7%. Lahat ng ito po ang Duterte effect po ang dahilan bakit tumaas ang mga ranking ng PDP. Hindi pa kasi natin alam kasi lahat ng mga surveys na yan, pwede kasi yung mga surveys natin ay dinaya at binabayaran yung iba, especially yung mga kandidato na may pera talaga. And most sa mga PDP ay hindi naman ito ganyan ka mga hindi naman natin kagaya doon sa kabila, di ba? Mga bilyonaryo doon Manny Pacquiao, Bilyar doon, mga mayayaman yun di ba? Tapos hawak pa sila ni Bongbong Marcos, siyempre ang daming pera doon. Pwede nilang bayaran lahat ang mga survey. Posible yan. Meron naman talagang nagbabayad. Okay, so ano lang tayong mga Pilipino? Kapit lang tayo kasi po mananaig talaga yung kung sino yung kakampihan ng taong bayan. As of now, nakakatakot pero wala tayong magawa. We need to vote. Okay, we need to vote. Basta bantayan lang natin ang ating boto. Yun lang po ang pinaka best solution dito. Bantayan natin ang ating boto. Kung meron kayong mga IT experts na makatulong sa atin, na makapag-explain, na ma-prevent ang dayaan, pwede, no? At papaimbestigahan natin ng mga ating mga authorities. Okay? So, yun po, So, libre po kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin at tuloy-tuloy po ang ating discussion sa comment section. Okay?
don't forget i-like at saka i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. Okay? And sa mga bago pa lang dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi. Okay? Meron tayong pangalawang channel natin, Donmar TV, Balitang Totoo. Mag-subscribe rin kayo doon kasi ang dami pong mga videos na ina-upload doon na hindi po natin ipinakita dito sa main channel natin. Okay? So guys, maraming salamat sa mga audience ng Donmar TV. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye.